kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Inang at dalawa niyang anak natabunan ng buhay ng tune-tuniladang buhanging bumuhos mula sa tumagilid na truck. Retrieval operations, pahirapan. Padre de pamilya ng mga biktima, halos pagsakluban ng langit at lupa. Bagyong Dindo, umahagupit na sa Cagayan, Ilocos at iba pang lugar sa norte. Ilang bayan di na mapuntahan dahil sa baha. Mga otoridad naka-alerto sa pag-rescue. Update sa Bagyong Dindo. Alamin mula kay Mang Tani. Exclusive. Tricycle ng soft drinks. Nawala ng kontrol at tuluyang bumaligtad sa Taguig. Driver at pahinante humagis. Eksklusibo ring kuha ng CCTV. Mga menor de edad huli sa aktong nagnanakaw sa isang videoke bar. Tila nakipagpatintero pa sa mga tumugis na pulis. Senador Coco Pimentel kumalas na sa United Nationalist Alliance o UNA Coalition. Kanino kaya makikipag-alyansa sa eleksyon? Sa Davao, mga produktong umano'y pampapayat pero di ligtas at nakitaan pa ng sangkap sa shabu. Pinagkukumpiska. Dalagitang estudyante nagreklamo matapos siyang sabunutan ng teacher na lalaki. Sa China, tumutugis na pulis. Nagulungan ng kotse. Mga kinaliwang video sa internet. Dalawang baby na nag-aagawan sa pacifier at batang todo emote sa isang kanta. Diana Subiri naging emosyonal sa kauna-unahang acting award. Sam Pinto na sorpresa raw ng muling tanghaling Sexiest Pinay. Jackie Rice na cover girl ngayon, hindi naman nagpauli. At 24 oras at iba pang programa sa GMA at GMA News TV. Kinilala sa 2012 US International Film and Video Festival. Gabi po, kalunos-lunos ang sinapit ng isang ina at dalawa niyang anak sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Nailibing sila ng buhay nang matabunan ang kanilang bahay ng tone-toneladang buhangin mula sa isang truck na tumagilid. Ang padre de pamilya ay wala nang nagawa para masagip ang kanyang mag-iina. Inabot ng ilang oras bago tuluyang nakuha ang mga 13 biktima. Nakatutok si Oscar Oida. Kitang-kita ng caretaker na si J.R. Rebadaho kung paano tabunan ng tone-toneladang buhangin mula sa tumagilid na truck ang kanilang tinitirahan sa loob ng binabantayan niyang compound sa May Maria Clara Street, Barangay Santo Domingo, Quezon City. Nasa loob ng kanilang tinitirahan ng kanyang asawa at dalawang anak nang maganap ang aksidente. Naglalaro po yung bunso tapos yung nanay nakaupo po sa sopa. Kaya yung isa po, natutulog na po sa kama. Nakita ko po na tumatagilid na po yung truck. Ayun, tapos nataranta na po ako, sumigaw na ako. Ayon sa mga saksi, tinatayang alas 11:30 ng gabi. Magbabagsak raw sana ng mga buhangin ang naturang truck nang bigla itong tumagilid at bumuhos ang mga karga nitong buhangin. Umaandar ng paahon ang truck nang biglang umangat ang unahan nito sa sobrang bigat ng karga. Tumagilid ito at bumuhos sa mga kargang buhangin na tumabon sa tinutuluyan ng mga mag-iina. Unang nahukay sa mga biktima ay ang ginang na kinilala sa pangalang Jenilyn Tabahonda. Agad siyang isinugod ng ospital, pero kalaunay, binawian din ang buhay. Sunod na nakuha ang 4 na taong gulang niyang anak na si Jessie. Pero maging ito,
di na rin pinalad na mabuhay. Pilit namang hinanap ng mga rescuer ang pangatlong biktima, ang 2 taong gulang na si Cristel. Pero di ito naging madali. Bukod kasi sa napailalim ang bata ng gusto, dagdag pahirap din ang mga miron na sumugod sa lugar para mag-usyoso. Magliliwanag na nang matagpuan ang pangatlong biktima. Ayon sa nakakita, may pulso pa ito nang makuha. Pero di na rin umabot ang buhay sa ospital. Hawak na ng otoridad ang driver ng tumagilid na truck na si Jerome Doctolero. May pagkukulang ang driver nito, kaya liable pa rin siya sa pangyayari. Ano pong nakikita niyo pagkukulang? Hindi niya inisip yung pagpasok niya kung yung sasakyan okay ba na paakyatin ng ganyan or malinis ba yung kalye na supposed to be dadaanan niya para walang magiging problema. Oscar Oy na nakatutok, 24 oras. Humihingi ng tawad ngayon ang driver ng truck sa pamilya ng mga inang o mag-iinang nasawi ng matabunan ng bumuhos na buhangin. Ang padre de pamilya naman na mag-iina labis ngayon ng dalamhati. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mike, hindi malinaw sa ngayon kung itutuloy ang trabaho dito sa construction site o yung bakanting lote dito sa Santo Domingo, Quezon City kung saan nangyari ngayong trahedya kagabi dahil wala pa tayong nakakausap na kinatawan ng may-ari ng lote. Pero batay na rin sa pakikipag-usap natin dito sa ilang barangay officials, malamang tigil daw muna ang trabaho at pagtatambak ng lupa dito dahil bukod sa sira yung barracks o yung tulugan ng mga obrero dito, narito pa rin yung truck na nagdala ng buhangin at hindi matanggal na may-ari. Labis ang paghihinagpis ng caretaker na si J.R. Rebadaho sa tanggapan ng Traffic Enforcement Center ng PNP sa Balintawak, Quezon City kanina. Hindi raw niya matanggap ang sinapit ng kanyang asawa at 2 anak na namatay matapos matabunan ng buhangin mula sa tumagilid na dump truck. Nang hindi na matiis ang galit, sinubukan nitong pasukin ang opisina ng mga pulis kung saan iniimbestigahan ang driver ng truck na si Jerome Doctolero. Mabuti na lang at napigilan ng mga pulis na magpang-abot ang dalawa. Humingi naman ng tawad at pangunawa si Doctolero sa pamilya ng mga biktima. Pero kwento niya, si Rebadaho pa raw ang nagpapasok sa kanyang truck sa construction site sa Barangay Santo Domingo, Quezon City at nagsabing ligtas magdiskarga ng buhangin malapit sa barracks area kung saan naroroon ang tulugan ng mga obrero. Kahit duda dahil malambot ang lupa, giniit daw ni Rebadaho na ligtas dumaan ng mabigat na truck sa lugar. Matigas tingnan, parang siniminto. Kaya lang ang baba nun, ilalim, malambot. Ay biglang lumusot yung gulong. Tumagilid ng truck. Kaya unti-unting nabuwal. Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicides si Doctolero. Posible ring masampahan ng reklamo ang may-ari ng truck na Chelsea Sand and Gravel. Yung registered owner ng sasakyan, may liability din pagdating sa civil aspect ng kaso. Dahil kapos din sa pera ang mga kaanak ng mga biktima, pinoproblema nila ang bayarin sa ospital, punerarya at pagpapalibing sa mga nasawi. Tanghali na nang dumating ang kinatawa ng may-ari ng truck. Nangako silang tutulong sa mga gastusin ng pamilya. Pero hindi raw pwedeng isisi sa driver lamang ang buong pangyayari. Sa sitwasyon ng delivery din, doon sa site din, medyo may pagkukulang din na alam naman niya malambot pa yung nagpapadeliver pa rin siya. Mike, sa ngayon wala talagang mga obrero dito dahil nasira nga yung kanilang barracks area at hanggang sa mga sandaling ito hindi pa rin kinukuha yung truck mula dito sa construction site dahil napakalalim ang pagkakabaon ng mga gulong nito sa putik na ito na nga yung naging sanhi ng pagtagilid nito kagabi. Batay na rin sa pakikipag-usap natin dito sa ilang kaanak ng mga biktima, nangako na raw yung may-ari ng truck na sasagutin ng lahat na gastusin ng pamilya, partikular yung bayarin sa ospital at sa punerarya. Pero malamang bukas pa raw sisimulan ang burol ng 3 nasawi dahil inaayos pa raw yung bayad hanggang sa mga sandaling ito. Mike? Chino, kamusta ba ang panahon dyan nung nangyari yung trahedya na yan? Hanggang ngayon, kamusta ang panahon dyan sa lugar na yan? Chino? Mike, sa ating pagkakaintindi ay isa sa mga sinisisi nung kinatawan ng may-ari ng truck, pati na rin ng truck driver, yung malambot daw na lupa dahil walang patid daw ang pag-ulan dito nitong mga nakalipas na araw.
Mike. Maraming salamat, Chino Gaston. Humahagupit na ang bagyong Dindo, lalo na sa mga lugar kung saan nakataas ang storm warning signal number 2 ng Pag-asa. Kabilang dito ang Cagayan, kung saan halos zero visibility na sa daan o wala nang makita halos sa daan, habang nagngangalit naman ang karagatan mula sa Santa Ana sa Cagayan. Nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Mel, patuloy na nakararanas ng pabugso-bugsong pagbayo ng malakas na hangin si Bagyong Dindo dito sa Santa Ana, Cagayan. Gayunman, tumila na ang ulan. Dahil kay Bagyong Dindo, naglakihan ng mga alon sa karagatan magtatanghali kanina. Kaya naman ang mga mangingisda rito sa Santa Ana, piniling wag munang pumalaot. Mahirap na raw kasing makipagsapalaran, lalo na't alam nilang delikado ang pumalaot kapag ganitong may bagyo. Kung ganitong panahon, hindi kami makalaot o makakuha ng isda. Kasi masama ng panahon. Delikado. Pero ang mga nakatira malapit sa dagat, walang balak lumikas pa. Kailangan din daw kasi nilang bantayan ang kanilang mga bangka na kanilang ikinabubuhay. Ito, mga bangka dito, kung malalaking along, pupunta dyan sa ano. Binabantayan niyo po yung mga bangka ninyo? Para hindi masira. Ang mga nakatira naman malapit sa dagat, wala raw balak lumikas. Pasado 4:00 na madaling araw kanina nang iparamdam ni Dindo ang kanyang lakas. Bigla itong nagbuhos ng malakas na ulan, kasabay ang malakas na ihip ng hangin. Ang mga puno halos tumabingi sa lakas ng hangin. Halos mag-zero visibility o walang makita sa kalsada sa lakas ng buhos ng ulan. Ayon sa mga residente, kanina lang daw muling umulan ng ganitong kalakas dito. Ilang araw daw kasing maganda ang panahon. Nakaantabay naman ang lokal na pamahalaan. Naka-ready na nga ang kanilang speedboat sakaling may kailanganing i-rescue. May mga contingency plans kaming ina-apply. Gaya just in case na may mga na-stranded, may gagamitin kaming pang rescue sa kanila. And of course with the help of the Naval Navy, the navies are there. Sa mga oras na ito, hindi pa naman daw nila kailangan palikasin ng mga residenteng nakatira sa low-lying areas at malapit sa ilog at dagat. Mel, patungo na ang team ng GMA Kapuso Foundation para magpaabot ng kanilang tulong lalo na sa mga residenteng maapektuhan ng Bagyong Dindo na naninirahan sa coastal areas at di makapalaot. At yan ang latest mula dito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos.